Nakakaalarma ang balitang ito. 5 Chinese PLA Navy warship sumugod sa Bao de Masinloc. Mga building sa Hong Kong, China na susunog. AFP, PCG at mga kapulisan sama-samang nag-iensayo kung magkakagera. Tara, pag-usapan natin ang mga yan. Mala-imperno na nga sa Hong Kong, China ngayon. 24 oras na kasing may sunog doon. Nasa 36 Chinese national na ang naitalang patay sa sunog. Mahigit 500 katao naman ang nasa loob pa din ng nasusunog na building. At apektado na ang hihigit 10,000 residente sa China. Wala na rin ngang magawa ang mga bombero sa sobrang taas ng sunog. Pahirapan na rin sa pag-apula. Ang iba, pinagmamasdan na lang ang mga building habang tinutupok ng apoy. Etong Chinese na ito, hindi maipinta ang pangamba dahil nasa loob daw ang kanyang asawa. Nagsimula nga ang sunog dahil sa bamboo scaffolding. Imbis kasi na bakal, gawa sa bamboo tree na pinagpatong-patong ang pundasyon. Dahilan ng mas mabilis na paglawak ng sunog. Kawawa nga ang mga taga Hong Kong, China. It's quite difficult for us to enter the building and go upstairs to conduct firefighting and rescue operation. Sa usapin naman sa West Philippine Sea, 5 barkong pandigma ng China ang pinadala ng PLA Navy sa Bao de Masinloc. Dito para tapatan daw ang USS George Washington Carrier Strike Group. Tumatapang na ang China Hindi lang sa Scarborough Shoal nag-deploy ang China ng mga barko. Buong West Philippine Sea nga ngayon, may Chinese Coast Guard at PLA Navy. Pero tingin ni Philippine Navy spokesperson, nagyayabang lang China para hindi sila masabihang duwag. Kahit na kasi may barko sila sa West Philippine Sea, hindi sila nanggugulo o water cannon. May US Navy aircraft carrier kasi, isang maling galaw lang ng China, patay talaga sila. Yes, we give emphasis to Bao de Masinloc, Ayungin Shoal, Esforda Shoal, and Pag-asa. No untoward incident, no coercive and aggressive actions were monitored, but the illegal presence is still there. Sa gitna ng mga isyong kinaharap ni Pangulong Marcos, ang AFP naman tuloy-tuloy sa misyong depensa ng Pilipinas kung may magtatangkang manakop sa atin. Dito sama-sama ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard para sanayin ng territorial defense. Lahat nga ng uniform personnel ite-train sumabak sa gera. Despite the differences, makikita ninyo iba-iba yung kulay ng ating uniforme, but it is still the uniform that we wear. And together with this uniform come the values that we hold dear to each of our services. Together, we safeguard our sovereignty, maintain peace and order, and protect our waters. Yung naman talaga natin dito is the whole of nation approach in engaging our security challenges. So yun yung pinaka main goal namin dito. As it grows, lahat other agencies will come in. Kayo, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-komento sa baba ang inyong salobin.